Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, sa lahat ng narito sa Pilipinas, maging sa Kuwait na nanonood ngayon, at sa lahat ng panig ng mundo na aabutin ng ating pong online service. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. And I believe merong gagawin ang Diyos ngayong araw na ito. Amen. Nag-e-expect po ba kayo niyan? Kung nag-e-expect kayo ng bagay na yan, humanda po kayo. May gagawin ang Diyos sa inyo pong buhay. Amen. So simulan na po natin. In behalf of Pastor Melvin Ramirez, Pastora Grace, and to all the leaders, narito na naman po ang inyong lingkod upang gamitin ng Diyos sa pangangaral po ng kanyang mga salita. At naniniwala po ako na kung paanong sumama ang Diyos sa ating pagpupuri at pagsamba, sa ating sasalo-salo ng salita ng Diyos, naniniwala ako, ibibigay ng Diyos ang mensahe na kailangan po natin. Amen? So sa hindi na pagtatagal, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos, and atin pong buksan ang ating mga Bible in the book of Matthew, chapter 16, verses 24 to 26. O sa Tagalog ay Mateo, kapitulo 16, talatang 24 hanggang 26. Basahin ko po sa Tagalog na salin. Ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Verse 26. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Tayo pong lahat ay umuko, pumikit at manalangin sa ating Diyos na buhay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, salamat po sa napakagandang umagang ito. This day is your day, at naniniwala po kami, Panginoon, muli kang mangungusap sa iyo pong mga anak, at naniniwala kami, dakilang Diyos, may inihanda kang pagpapala na tatanggapin, Panginoon, ng iyo pong mga anak na naghihintay at umaasa sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat, gawin mong matabang puso ang bawat puso ng iyong mga anak upang taniman ng iyo pong mga salita. At alaman po ang nais mong iparating, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod bilang iyong daluyan ng pagpapala. Bigyan mo po ako ng karunungan, kaalaman na nanggagaling sa iyo. And let the anointing, Lord, of your Holy Spirit be upon me right now. Hayaan mo sa pagsisimula hanggang sa matapos ay ikaw ang kumontrol, ikaw ang magsalita. Gamitin mo lang ako, Lord, as a vessel of honor. At anumang gawa ng demonyo, anumang gawa ng diablo, aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth. At naniniwala kami, Panginoon, tagumpay na po ang gawain ito sapagkat ito'y aming hinihiling na may pananampalataya sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Purihin ang Lord. Ang sabi po ng Bible, lahat ng kaluluwa ay magpuri sa Diyos. Alam ko, ginawa na natin po sa pagsisimula natin yon. At yung iba naman, sinasabi nila, kailangan magdala daw tayo ng kaluluwa sa gawain ng Panginoon. Nung una, hindi ko maunawaan, ano ba itong kaluluwang ito? Ibig ba sabihin, pag Todos Los Santos, magdadala kami ng kaluluwa? Ano ba ang kaluluwa? Ang alam ko po sa kaluluwa, ito'y hindi nakikita pero nagpaparamdam. Pero ngayong umagang ito, pag-aaralan talaga natin ano ba talaga ang kaluluwa. That's why our title for today is entitled, How Much is Your Soul? Gaano ba talaga kahalaga ang iyong kaluluwa? May tutumbas ba na halaga para sa iyong kaluluwa? Lahat ng may kaluluwa, magsabing praise the Lord. Magsabing amen. Amen. Kung handa na ang bawat kaluluwa, ngayong umagang ito, simulan po natin ang atin pong pag-aaral. First, what is the soul? Kasi malimit nagsasabi diyan, magdala tayo ng kaluluwa sa gawain ng Diyos. What is the soul? Una, the Hebrew word for soul is nepes. And this word is translated soul
times in the Bible. According to Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi po diyan, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils and breath of life." The breath of life. "And man became a living soul." A living soul ang sabi po diyan. In the Bible, nepes is also translated into English as living being. Life, creature, mind, desires, heart, appetite, persons. We get the sense that nepes is the inner living being of a man. Ibig sabihin, sa yung nasa loob ng katawang ito. Lahat ng may katawan magsabing amen. Siguro naman, may katawan ka. Pero hindi yung katawang yan ang totoong ikaw. Ang totoong ikaw ay yung nasa loob ng katawang yan na nabubulok at babalik sa alabok. So, second, man is a multi-dimensional being. Pag sinabing multi-dimensional being, composed of three composition. Ano po yun? The body, the soul, and the spirit. Ang ating pong katawan ay composed of three composition. Kaya ang tawag sa atin ay trichotomy. Amen? Anong sabi ng unang Tesalonica 5:23? Ang sabi diyan, "Pakabanalinawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao." Meron daw tayong buong pagkatao at ano yon? Ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang gusto ng Lord sa kanyang pagbabalik, banal ang buong pagkatao natin. Amen. Lahat ng gustong maging banal, magsabing praise the Lord. Lahat dapat yan ang ating goal. So it means the soul is yourself. Amen? Myself, himself, and herself. Ang soul po ay walang iba kundi tayo mismo. Nakapaloob sa ating body ang ating soul at ang ating spirit. Meron pa isang question na dapat nating sagutin kasi ito yung tanong eh. Ang sabi nila, do serial killers, psychopaths, rapists, and bad people have souls? Kasi ang tawag natin sa kanila, mga wala kayong kaluluwa. Natatandaan nyo ba yan? Kapag masamang tao ang tawag natin, mga walang kaluluwa. Ang tanong, totoo bang wala silang kaluluwa? Ang katotohanan po, maging masama silang tao o maging mabuting tao, there is a soul inside that body. And whether you know it or not, you have soul to save. Kailangan yung soul mo maligtas as well as a life to live. Kailangan yung buhay mo ay mabuhay ng nararapat sa paningin ng ating Diyos. Amen. Pangatlo, it is the entity o yung ating tinatawag na nilalang siya in each one of us that perceives, chooses, remembers, reasons, wills, prays, hopes, believes, loves, sins, repents, and can be saved. Tagalogin natin. Ito daw po ay isang nilalang na na nakakaunawa. Lahat ng nakakaunawa magsabing amen. Hindi lang nakakaunawa, pumipili, nagchuchus siya kung ano ang tama at mali. At yung kaluluwang yan yung nakakaalala. Yan yung kaluluwa na nangangatwiran. Mga pilosopong Tasyo, yan yun. Amen? Nagnanasa. Siya yung nagnanasa, nananalangin. Siya yung nananalangin. Siya yung umaasa, naniniwala, nagmamahal. Lahat ng nagmamahal magsabing amen. Amen? Nagkakasala. Nagsisisi at nangangailangan daw ng ng kaligtasan ang iyong kaluluwa. So it means your soul is very important that need salvation.
Amen? Pangatlo, man is spiritual in the sense of possessing both spirit and soul. Tinawag po ang tao na spiritual being because of spirit and soul na nakapaloob sa body. At tinawag din po tayo na physical. Tinawag tayong physical. Bakit? In that the real person is resident in a physical body. Ang totoo daw na pagkatao natin ay nakatira lang sa katawang ito na pangsamantala. That is of the dust of the earth. Yun daw bading ito ay nilikha galing sa alabok sa mga kamay at sa mapakapangyarihang paggawa ng ating dakilang Diyos. Anong sabi ng mga ngaral, Kapitulo 12, talatang 7? Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. Ibig sabihin ng tao galing sa lupa, babalik sa lupa. At ang espiritu mo'y babalik sa Diyos. Ang tanong, asan ang kaluluwa? Na siyang nagbigay nito. Ang tanong, nasan ang kaluluwa? Yung kaluluwa pong iyon na bahagi at mismong pagkatao mo ang huhusgahan ng Diyos. It means, itong lupa na ito, itong katawang ito, babalik sa pagkalupa. Yung espiritu na hinga ng Diyos, babalik sa Kanya. At yung ating kaluluwa na nakakaramdam, pumipili, yun ang huhusgahan ng ating Panginoon. Sadly, oftentimes, brothers and sisters, man tends to spend more time pampering the body. Ang gusto nila, pasayahin, pagandahin ang kanilang lupang pagkatao that has limited earthly life and neglect the soul which is made in the image of God and will continue living after this earthly life. Ang nakakalungkot, mga kapatid, panay ang pagpapaganda ng ating mga mukha, ng ating mga katawan, panay ang inom natin ng pampapayat, pampataba, at anumang bagay na po pwedeng gawin natin. Meron nagpapabotox, nagpapaganda ng lips, nagpapaganda ng muka, nagpapaliposuction, nagpapatanggal at bawas ng bawat katawan. Para lang maging maganda sa paningin ng bawat tao. Ang tanong, nagiging maganda ba sila sa paningin ng Diyos? That is the main question. Ang dapat natin pagandahin ay ang ating kaluluwa. Take note, hindi po masamang magpaganda ng muka. Ako nga, nagpapaganda rin ng muka. May abrar din ako. Lahat ng naka-abrar dyan, kasama ako. Amen? Hindi ako nagpo-promote ng abrar, ha? Sister AJ or Sister Badet na nasa Kuwait. Ang ibig ko lang sabihin, hindi masamang magpaganda ng katawan o ng muka. Pero pinakamagandang paghandaan natin ay ang ating tunay na pagkatao. And that is your soul na huhusgahan ng ating Panginoon. Take note, Jesus revealed that the soul is an individual entity, separate and apart from the body, but it dwells in the body. Ibig sabihin, itong soul na ito ay separated dito sa katawang ito, pero nasa loob ng katawang ito. Lahat ng may katawan, kunurutin mo yung sarili mo. Pag kinurot mo yung sarili mo, yung aaray, ikaw yun mismo. Hindi itong katawang ito. Nakakita na ba kayo inambalsumahan na umaray? Kapag wala na yung soul sa katawan, it means wala nang kabuluhan yung katawan. So ang tunay na pagkatao ay none other than but your soul. Amen? So letter D, Jesus revealed that an individual soul can be destroyed. Sinabi ng Panginoon na ang kaluluwa ay posibleng puksain sa paanong paraan. Sinabi ng Panginoong Yesus na ang bawat tao ay magiging matalino kung sila ay may matatakot sa Kanya. Bakit? Dahil maaari niyang puksain ang mga katawan, pati na rin ang kaluluwa.
Amen? Anong sabi? Tingnan po natin. Man cannot destroy our souls, but Christ can. Ano sabi ng Matthew chapter 10, verse 28? Ang sabi po dyan, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Sino dito ang merong death threat? Sino ditong natatakot na siya'y mamatay? Huwag daw tayong matakot mamatay. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin. So it means ang tao, ang katawan lang ang kayang patayin. Pero, hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo. Saan? Sa impyerno. That means Jesus said that the soul is worth more than the rest of the world put together. Meaning, pag sama-samahin mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo, hindi siya po pwedeng ikumpara sa kahalagahan ng kaluluwa mo. Anong sabi ng Lucas 9:25? Basahin po natin. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang buhay niya? Wala. Sinagot mismo ito ni Lucas, wala daw. Dito sinabi naman ni Marcos, Marcos 8:36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya. Inulit din ito ni Mateo. Mateo 16 verse 26, anong sabi diyan? Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. Pangalawang tanong, may maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? It means our Savior asked these questions over 2,000 years ago and never been answered. Bakit kaya? It is a two-part of question, brothers and sisters. Una, yung binanggit natin, ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat? Take note, lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. At ang pangalawang tanong, may maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay kung ito'y papunta na ng impyerno? Yan ang main question na hindi kayang sagutin ng bawat tao. Christ is simply teaching that it is a foolish bargain if we should try to exchange our souls for the world. It is a foolish, kamangmangan, brothers and sisters, na piliin mo yung mundo kesa sa kaluluwa mo. Hallelujah. Nakakalungkot, ang daming kaluluwa ngayon na pinipili ang mundo. So naunawaan niyo po ba kung anong ibig sabihin ng soul? Maliwanag na po sa inyo yan. Siguro naman, maliwanag na sa inyo na ang soul ay hindi lang basta kaluluwa na nagpapakita at nagpaparamdam daw. Ghost kung sabihin. No! Ang tunay na kaluluwa ay ikaw mismo. Ako mismo. Amen? So pangalawa, why is the soul of man so valuable? Ang tanong, bakit ba napaka-importante ng kaluluwa mo? Kaluluwa ko. Kailangan po mga kapatid, the soul must be the most valuable and precious possession of all human being. Dapat itanim natin sa kaisipan natin, sa puso natin, na dapat ang kaluluwa ko ang pahalagahan ko. Ang kaluluwa ko ang ihanda ko. Ang kaluluwa ko ang dapat maligtas papuntang heaven. Why? Because the soul is very important to God. Una, the soul is important to God. Kaya dapat mong pahalagan kung bakit mahalaga ang soul, kasi napaka-importante ito sa Diyos. Bakit ko sinabing napaka-importante sa Diyos? Kasi the soul determines what?
man's personality. Ang soul po, dito makikita kung ano ang personalidad ng isang tao. His ego, his very self. Take note, each person has his own DNA. Pag sinabing DNA, yun yung mismong ikaw. Ang bawat tao po, mga kapatid, your DNA is what makes you uniquely you. Kakaiba ka sa lahat ng nilalang. Kakaiba ka sa lahat ng tao. And take note, no two people are alike. Walang magkatulad na tao. And no one else is just like you and me. Hindi tayo po pwedeng magkaparehas. Ganon ka-unique ang pagkalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po pwedeng magkapare-parehas tayo. Every human being is one of a kind, brothers and sisters. Every person is unique. Each one of us has own personality. Lahat tayo, meron tayong personalidad. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong katangian. Lahat tayo ay magkakaiba. Everybody is somebody in God's Word, brothers and sisters. Yan ang dapat mong itanim sa isipan mo. Unique ang pagkakagawa sa'yo. Kaya kung minamaliit mo ang sarili mo, nagkakamali ka. Napaka-unique ng Diyos nung likhain ang tao, nung likhain ka. Napaka-unique mo, brothers and sisters. God has greatly honored every human being by making him or her absolutely unique. Talagang kakaiba ka, brothers and sisters, sa lahat ng bilyon-bilyong tao na nabuhay at nabubuhay sa mundong ito, mula kina Adan at kay Eva, walang dalawang tao ang eksaktong magkapareho. Even twins, brothers and sisters, even twins, hindi sila parehas. Yung twins po, pag tingnan niyo yung fingerprint nila, magkaiba sila ng fingerprint. Ganong ka-unique ang pagkalika sa'yo. Kaya importante ka sa Diyos. Hallelujah. Kaya lahat ng minamaliit nila yung kanilang sarili, nagkakamali ka. Napaka-importante mo sa Diyos. At ipakikita ko sa iyo kung bakit napaka-importante mo sa harapan ng Diyos. Why? God wanted us to know that we are all important to Him. Hallelujah. Yan ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Kaya kung ang akala mo, napakaliit na bagay o napakaliit na tao mo sa mundong ito, nagkakamali ka. Bakit? Tingnan nyo ang ginawa ng Panginoon. Para lang tayo iligtas, brothers and sisters. Anong sabi ng Roma, Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 8? Ang sabi dito, bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Take note, taong matuwid na, bihira pa ang mag-aalay ng buhay. Perpekto na daw yon, matuwid na daw yon, lalo tayo. Hindi tayo matuwid, masama tayo, marumi tayo. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob, maari daw may maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ang tanong, mabuti ba tayo? Hindi tayo mabuti. Pero anong ginawa ng Panginoon? Verse 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Anong paraan? Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Akalain mo, yung tao sa mabuti, may pwedeng maglakas loob. Pero wala ngang naglakas loob. Pero ang Diyos mismo, nagkatawang tao at pinili na maging tao upang mamatay at tayo'y tubusin sa ating kasalanan. Nung tayo'y mga makasalanan pa. Ganong katindi ang ating Diyos kung magmahal, sapagkat importante sa Kanya, brothers and sisters, ang soul ng bawat isa sa atin.
Anong sabi ng Isaiah chapter 53 verses 3 to 6? Anong sabi po diyan? Hinamak siya. Sino? Ang ating Panginoong Hesus. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Verse 4, ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana'y tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin, take note, sa magandang kalagayan. Sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Lahat ng may karamdaman ngayon, pinagaling ka na ng Panginoon in the name of Jesus. Hallelujah. Verse 6. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. What is the meaning of this, brothers and sisters? God was manifested in the flesh to seek, find, and save the lost soul. Ganon ka-importante sa Diyos na kaya niyang isakripisyo even His throne in heaven. Kaya niyang isakripisyo ang kanyang kalalagayan bilang isang Diyos na tumatanggap ng pagsamba ng lahat ng nilikha ng mundong ito. Ganon ka-importante sa Diyos ang bawat kaluluwa ng bawat tao. Kaya kung minamaliit mo ang sarili mo, nagkakamali ka. Dapat pahalagahan mo ang ginawang pagpapahalaga ng Diyos sa kaluluwa ng bawat tao sa mundong ito. Anong sabi ng Lucas chapter 19 verse 10? Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Alam ko lahat tayo naligaw, brothers and sisters. Ligaw na ligaw po ako dati. Lahat ng gusto ko, ginagawa ko. Lahat ng bagay na ibigin ko, ginagawa ko na alam kong mali sa harapan ng Diyos. Pero naparito daw ang ating Panginoon dahil sa ating mga naligaw. Sa atin na dapat ay panlangit, subalit lumalakad patungong impyerno, naparito para hanapin ka. Naparito para iligtas ka. Naparito para bigyan ka ng magandang buhay na nag-iintay sa langit na bayan. Purihin ang Panginoon. Palapakan nga natin ang Diyos. Ganyang katindi ang ating Panginoon. Hallelujah. Verse 4. Kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? Verse 5. At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin pauwi. Verse 6. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. Anong ibig sabihin niyan, brothers and sisters? Verse 7. At sinabi ni Jesus, ganon din sa langit. Masayang-masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Alam mo ba, brothers and sisters, nung time na magsisi ka sa kasalanan, tuwang-tuwa ang kalangitan, tuwang-tuwa ang ating Diyos na buhay, tuwang-tuwa ang ating Panginoon nung ibigay mong muli ang iyong buhay sa Kanya.
Ganyang kahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng bawat tao na kaya niyang maghirap at ibigay ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Ganyang kaimportante sa atin, Diyos, ang ating kaluluwa. Amen? So number one, the soul is very important to God. And second, the soul is important to Satan. Hindi mo ba alam? Si Satan, gustong-gusto ang kaluluwa mo. Satan wanted us to know that he can offer the world to exchange your soul. Ganyang ka desperado si Satanas. Dahil importante sa kanya ang bawat kaluluwa ng bawat tao. Kung matatandaan ninyo, nung panahon na nagpasting ang Panginoong Hesus, basahin natin. In Matthew chapter 4, verse 8 to 9, pagkatapos dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Hindi nyo ba napupunan, laging nababanggit dito ang napakataas na bundok? Laging may bundok. How important to God is the mountain. Amen? At ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At anong sinabi ni Satanas? At sinabi ng dyablo kay Jesus, ang lahat ng iyan, take note, lahat ng iyan, ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita, brothers and sisters. Yan ang ginagawa ni Satanas. Basahin natin in 2 Korinto, 2 Korinto, Kapitulo 4, talatang 4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Simula noon hanggang ngayon, ang naghahari po sa mundong ito is none other than Satan. Siya yung may hawak. Simula nung bumagsak ang tao sa pagkakasala, binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. It means Satan is the God of this world. Kaya kaya niyang i-offer lahat ng bagay sa mundong ito. Ibig bang sabihin ito, Brother Dennis, hindi ang Diyos ang may pagmamayari ng mundo? Ibig sabihin lang, brothers and sisters, ang lahat ay pag-aari ng Diyos, pero binigyan niya ng pahintulutan si Satanas. Pahintulot si Satanas na siya ang maghari sa mundong ito. Anong sabi ng 2 Corinthians o 2 Korinto 11:14? At hindi naman iyan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Kaya niyang dayain ang bawat kaluluwa ng tao. Pwede niyang magpakunwaring anghel daw si Satanas. Pwede siyang magpakunwaring totoo para maakit ka, para makuha ang kaluluwa mo. Gagawin niya lahat. Satan will do everything to get your soul, brothers and sisters. And one thing will happen. He will use the Antichrist, the false prophet, and the false teachers just to get your soul. In the last days, yan ang mangingibabaw. And I know we feel the spirit of Antichrist right now. We feel the spirit of false prophet right now. And we feel the spirit of false teachers right now. Kaya nga binalaan tayo ni Pablo. Anong sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10? Sa Tagalog po, anong sabi po dyan? Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Sino ito? Ang Antikristo. Ihahayag daw ni Satanas ito. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala.
Darating yung time na yan. Kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Si Antichrist daw, darating ang pagkakataon na magpapakita siya ng kakaibang himala. Kababalaghan at kamanghamanghang bagay para maakit ang tao, maakit ang soul ng bawat tao. At anong gagawin? Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya. Si Antichrist, gagawin niya lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Take note, paglitaw ni Antichrist, matinding deception ang gagawin niya para lang makuha yung soul mo. Para lang makuha yung soul mo at maparusahan patungang impyerno. He will use the false prophet. He will use the false teachers para makuha yung soul mo. At ang mangyayari daw, iiwanan mo yung truth at pipiliin mo ito. Bakit? Kasi may gagawin sila para makuha ang soul mo. Basahin natin in Pahayag, chapter 13, verse 16 to 18. Anong gagawin para makuha ang soul mo? Pinilit ng pangalawang halimaw. Pinilit ng Antikristo, ng beast, ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, walang pinipili si Antichrist. Basta may soul, importante sa kanya. Importante kay Satanas ang bawat soul. Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay kilalang tao. Ibalik mo, sis. Na magpatatak sa kanang kamay sa noo. Anong gagawin niya? Pipilitin daw na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Take note, this is not a literal thing. It is symbolical thing. And not only that, tuloy natin, 17. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw, the beast, ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ang ibig sabihin nito, brothers and sisters, yung tatak ay yung beast na una. At ang kukumbinsi daw ay yung pangalawang beast. Para magpatatak ang bawat tao. It means that is the false prophet. And the false teachers para ikaw ay magpatatak. And take note, ang pagpapatatak is not a literal. Pwedeng literal, pwedeng symbolical. Basahin natin kasi yung verse 18. Anong sabi ng verse 18? Kailangan dito ang talino. Talino, yung knowledge upang maunawaan ang kahulugan ng tatak. Kasi akala na literal na 666 ang tatak. Ng numero ng unang halimaw, the beast, the Antichrist, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. It means, hindi literal po ito na 666 ang itatatak sa noo, itatatak sa kamay. No. Kailangan daw ng talino, ng knowledge para hindi tayo madaya dito. I'm not saying that the vaccine is the mark. Still, there is no evidence that is the mark. Kaya lang nag-ingat tayo. And I hope hindi pa yan. Amen? Naniniwala ako. May grace ang ating Panginoon. Subalit sa ating pag-iingat bilang church, ginawa po natin yan. Kasi connected You cannot buy and sell. You cannot travel. You cannot go to mall. Amen? It means connected. So para maging matalino tayo, umiiwas tayo. Pero hindi natin sinasabi na yayo na yung may mark. Amen?
So yung mga na-injectionan, huwag kayong mag-alala. Malay nyo, hindi pa. Pero sana lahat tayo na ayaw magpatatak o ayaw magpa-injection, huwag na tayo magpa-injection. Huwag na kayong magpa-injection pa. Malay nyo. Amen? Gamitan daw ng talino eh. Amen? So sa lahat ng narito mga kapatid, ang tanong, how will God respond if we do get this mark? Pag daw meron ka ng tatak nito, pag meron ka ng tatak, ano ang mangyayari sa'yo? Yung soul mo, anong mangyayari kapag meron ng tatak? Kaya nga sabi ko sa inyo, importante kay Satanas ang soul ng bawat isa. Ginagamit niya si Antichrist, ang false teacher at ang false prophet para ano? Para makuha natin ang kaparusahang ito. Tingnan niyo ang gagawin ng ating Panginoon. In Pahayag 14 verse 9 to 11, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya, ang lahat ng sumamba sa halimaw at imahen nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay. Anong mangyayari? Tingnan natin, verse 11 o verse 10, ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at mga anghel ng Diyos. Verse 11, ang usok ng apoy na nagpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap. Ito ang pinakamatindi. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. Ganong katindi, brothers and sisters. Kaya kung dumating ang halimaw na ito at pilitin ka, take note, I want you to see this, brothers and sisters. Ang humikayat sa pagpapatatak is the second beast. It means not the Antichrist himself. Ang naghikayat ay ang false prophet, the false teachers, para itatak ang dapat itatak. I hope hindi pa po yan. At kung dumating yan, gamitan daw natin ng talino. So napaka-importante kay Satanas ang soul mo. At pag dumating ang pagkakataon, papipiliin ka ni Satanas. You want the mark? Or you want to give your soul? And if you choose the mark, your soul will be eternal judgment in hell. Sad thing na mangyayari sa soul ng bawat tao. Amen? Gamitan daw natin ang talino. So malinaw sa atin, importante sa Diyos ang soul mo, importante kay Satanas ang soul mo. Ganyan ka-valuable ang soul ng bawat isa sa atin. Panghuli, pangatlo. What will one give in exchange for his soul? Ano daw ang po pwede nating ipalit para sa ating kaluluwa? Pag sinabi pong exchange, the word exchange pictures a business transactions in which one is bartering for something else. Yung mga mahilig sa barter dito, alam na alam nyo yan. Pag meron kang teddy bear dito, pwede mong i-barter ng milk. Amen? Similac milk, barter to teddy bear. Pwede. Ganon daw katindi. Ibig sabihin, ano daw ba ang i-exchange mo sa soul mo? It means barter means to trade or exchange one commodity for another. It means to trade your soul for something else.
Ano daw ang po pwedeng ipalit sa soul? Number one, some people have traded their souls for earthly riches and fame, things which are corruptible and can be stolen. Yung iba daw mga tao, ipinagpapalit saan? Sa mga kayamanan sa mundong ito at katanyagan na anong nangyayari? Pwedeng palitan, pwedeng nakawin at pang-temporary lang sa mundong ito. Anong sabi ng Mateo 6 verse 19 to 21? Huwag kayong mag-ipon. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Maliwanag po ba? Pwedeng agawin at masisira. Verse 20, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ayan ang kailangan natin. Treasures in heaven, kung saan walang insekto at kalawang na maninira at walang makakapasok o nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Meaning, sa madaling salita, kung nasaan ang kayamanan mo, naroon ang kaluluwa mo. Kung anong pinapahalagahan ng kaluluwa mo, yun ang bagay na gusto mo. And what happened? Somebody trading, exchange their soul for all the treasures in this world. And even pain. May kilala ako talaga, ibinigay yung kaluluwa niya kay Satanas para daw sumikat. May mga kwento tayong lumalabas dyan. Yung iba nga sabi, si Michael Jackson daw, o sino man, marami daw nagbigay. Pero bahala na sila, kwento nila yon. Pero ang totoo talagang i-offer ni Satanas ang kayamanan sa mundong ito for your soul. Second, for some it is the fleshly pleasures of sin. Itinetrade nila yung soul nila para sa fleshly pleasures of sin, like sexual immoralities, drunkenness, etc. Kasi Brother Dennis, hindi ko siya kayang iwan. Mahal na mahal ko siya. Mas mahal ko siya kaysa sa asawa ko. Patay tayo dyan. He exchanged his soul for the fleshly pleasures of sin. Kaya mo bang gawin yung ipagpalit yung kaluluwang everlasting na parurusahan sa impyerno para lang sa isang init at ligayang magpapasarap ng katawan mo? Marami ang nalinlang yan. Kasi si Satanas daw pwedeng magpakunwaring napaka-sexy at napakagwapong lalaki para tuksuin ka. Hello, sa mahilig sa gwapo, mahilig sa magaganda, ingat ka, pwedeng ipain yan para sa soul mo. Hallelujah. Nawa maging matalino tayo sa bagay na ito. Satan can offer everything for our soul. Thirdly, some allow their souls to be sold into slavery of false doctrine and unbelief. Yung iba ay tinetrade yung soul nila. Kasi dito mas madali Ito ang mas madaling doktrina, kaya dito tayo. Kahit na ang kaluluwa nila papuntang impyerno. Wow! Ganun ba kaliit ang pananampalataya natin, brothers and sisters? Anong sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas? Chapter 2, verse 8, mag-ingat kayo! Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo.
Take note, again, there is a false prophet, a false teachers that will offer to you a nice and itchy and talagang maihikayat kang sa doktrinang napakadali para lang ikaw ay ma-exchange mo yung soul mo. Kasi yung iba, dito na lang kami, mas madali dito. Bakit? Ang akala kasi nila, wala nang dadanasing hirap ang mananampalataya. Ang paniniwala ng ibang false teachers, wala na daw mananampalataya sa panahon ng tribulation. Pag nandito na daw ang Antikristo, wala na daw ang saints, wala na daw ang church. Ang tanong, nasisira na ba ang ulo ni Lucifer, ni Antichrist, na andadayain niya yung sariling kanya? Oh, come on. Mali yun. Ang dadayain daw ni Antichrist ay yung mga saints, yung mga churches na mananatili na lumalakad at nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya yung nagsasabi na wala na daw ang saints, wala na ang church, pagdating ng Antikristo, mali po ito. That's why they trade their soul into the false doctrine. Sinasabi ko po sa inyo, brothers and sisters, dadanasin ng bawat mananampalataya na magkaroon ng tribulation. At dadanasin at aabutan ng mananampalataya ang pagsulpot ni Antichrist. Pero, kung tayo daw ay matalino, we can plea para hindi tayo madanasan ng matinding kapighatian ito. It means the soul is priceless, brothers and sisters. Cannot be exchanged for everything. Anong sabi uli ng verse natin? Matthew 16 verse 26. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Ano ibig sabihin niyan? Jesus says here that your soul, my soul, and every one person's soul is worth more than the whole world. Mas importante sa Diyos, ikaw, kaysa sa mundong ito. Alam niyo ba, a report from United Nations, brothers and sisters, published in 2021 showed that the total combined wealth of the entire planet was US dollar $418.3 trillion. Ang kayamanan ng mundong ito. Itong dami ng trillion dollars na ito, hindi daw po pwedeng ikumpara sa soul mo. Sa soul mo. Pero ang problema sa atin, libo lang. Ipinagpapalit natin ang soul natin. Dinar lang, ipinagpapalit natin ang soul natin. Sino itong mga 10 top richest people in the world? Ayan. Kasama dyan sila Bill Gates, yung gumagawa. Alam nyo na. Si Jeff Bezos, Bill Gates, si Warren Buffett, Bernard, yan, lahat ng 10 na yan. Pag sama-samahin mo man ang kayamanan niyang mga taong yan, hindi pa rin po pwedeng ipantay sa soul mo. Hallelujah! Ganyan daw kaimportante sa Panginoong Yesus ang soul natin. Kaya hindi po pwede mong itumbas ang soul mo sa kayamanan sa mundong ito. Even the whole world, they cannot exchange your soul. The question is, why these words? Wealth cannot buy your soul into heaven. First, because the wealth of this world is temporary. Pupugnawin lang ito ng Diyos. Saan? Sa apoy. Sabi ng Peter, Book of Peter. At second, because God owns it all anyway. Sa Kanya na nga yan eh. And the most important reason is that the exchange has already
been made. Siya na mismo ang nag-exchange para sa kaluluwa mo. Hallelujah! Jesus Christ exchanged Himself on the cross for your soul, my soul, and everyone's soul. Ganyan ka-importante ang soul natin sa Lord. Kaya kung ini-expect mo na mas magandang mamuhay sa mundong ito, this is only temporary. Anong sabi ng unang Korinto 6:19-20? Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. It means binili na niya. Ng ano? Dahil tinubos niya. Take note. Tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Yung halagang yon mismo ay buhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Yan ang hinihintay ng Panginoon. It means there is no exchange because He already done that exchange or barter for our soul. Anong ipinalit? Yung sariling buhay niya, yung sariling dugo niya na dapat nating pahalagaan. Anong sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18-19? Alam naman ninyo kung ano ang ipinangtumbos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinangtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala, katulad ng ginto o pilak. Ano ang ipinantubos niya? Kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na ihahandog sa Diyos. That's why if you exchange your soul to everything in this world, binabaliwala mo ang pagpapahalaga ng Diyos sa soul mo. Binabaliwala mong ipinambayad ng Diyos para sa soul mo. Take note, God knew you could never exchange anything for your soul. Alam ng Diyos hindi mo kayang bayaran ang soul mo. Alam ng Diyos na hindi mo kayang palitan ang soul mo. Alam ng Diyos na wala kang magagawa sa soul mo. That's why, so He did it for you. He did it for you. He died on the cross. Naghirap siya. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang lahat-lahat para sa kanya, para sa iyo. Para lang magkaroon ka ng kaligtasan. Ganun kahalaga ang soul ng bawat isa sa atin, brothers and sisters. Kaya kung hindi mo pinahahalagahan ang soul mo, ikaw na ang kaaba-abang tao sa mundong ito. Dahil niyuyurakan mo ang pagliligtas na ginawa sa iyo ng ating Panginoon. So umagang ito, brothers and sisters, there is nothing, even the whole world cannot compare or exchange your soul. Ipinakita sa atin, how much is your soul worth, brothers and sisters? Ipinakita niya na walang tutumpas sa kaluluwa mo. Kaluluwa ko. Kaya ang nararapat natin gawin ngayon, pahalagahan natin yung soul natin. Pakainin natin yung soul natin. Pakabanalin natin ang ating katawan, kaluluwa at espiritu hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Anong sabi ni Pablo sa mga taga-Roma? In chapter 12, verse 1, ito ang dapat nating gawin araw-araw bilang isang soul sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili. Surrender your lives to God, brothers and sisters, bilang mga handog na buhay.
Ayaw ng Diyos ng patay. Ayaw ng Diyos ng mahina at walang kwentang pagsamba. Ang gusto ng Diyos, handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, brothers and sisters, dapat sa tuwing may gawain ng Panginoon at sa bawat araw ng buhay natin, lagi nating ihandog sa Diyos ang ating katawan, ang ating kaluluwa, at ang ating espiritu bilang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Kanya. At nararapat lang sa Kanyang pagbabalik, madatnan tayong banal. Anong sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23? Dito po ako magtatapos sa verse na to. Ang sabi diyan, brothers and sisters, pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan. Panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ano yun? Ang espiritu natin, ang kaluluwa natin at katawan natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang gusto ng Panginoon, ang ating katawan manatiling banal. Ang ating kaluluwa manatiling banal. Ang ating espiritu ay laging connected sa ating Panginoon. That's why. How much is your soul? Nothing can compare because it's already bartered by God. Kinuha na ng Diyos. Binili na ng Diyos. Subalit kung ayaw mong ibigay, hindi magiging mahalaga ang iyong soul. Pupunta lang siya sa impyerno. Ngayong umagang ito, brothers and sisters, siguro naisip mo na kung gaano ka kahalaga sa harapan ng Diyos at maging kay Satanas. This is your choice now, brothers and sisters. Kanino mo ibibigay ang soul mo? Which is the most important and precious in this world, your soul. Sa Diyos o kay Satanas? Kay Antikristo? Pero para sa akin, mga kapatid, anuman ang paghihirap, anuman ang danasin natin, mga bagay na mangyayari sa mundong ito, wag na wag po nating ipagpapalit ang ating kaluluwa sapagkat ito'y binili na. Ito'y inagaw na ng ating Panginoon. Wag na po natin muli ipaaagaw kay Satanas, kay Antichrist, sa false prophet and the false teachers. All we need to do is to surrender our lives to God. Hinihiling ko, mga kapatid, sa oras na ito, kung saan ka man naroroon, pwede bang isurrender mo yung buhay mo, yung soul mo sa ating Panginoon? Pwede bang itaas mo yung iyong kamay sa Panginoon? Tayo pong lahat, mga kapatid, let us offer our lives to God. Let us offer our soul to God right now. Hayaan natin sa umagang ito, isurrender natin ang buong buo ang ating kaluluwa sa harapan ng ating Diyos. Sapagkat alam natin, mga kapatid, napaka-precious, napaka-importante ng soul natin. Higit pa sa kayamanan at sa buong mundo, ang soul natin, mga kapatid. Kaya hinihiling ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid, surrender your soul to God. Surrender everything to God right now. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Sambahin mo, kaluluwa mo ang Panginoon. I-offer mo ng buong buo ang iyong kaluluwa sa Diyos sa umagang ito na siyang nagligtas, nagbayad ng walang kapantay na halaga para lamang magkaroon ka ng kaligtasan at makasama ka sa langit. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayong umagang ito, nakita namin, Lord, kung gaano kami kahalaga sa iyo. Ibinigay mo ang iyong sarili, ang iyong dugo, Panginoon,
upang magkaroon kami ng kaligtasan, upang kami agawin muli sa pagmamayari ni Satanas, Lord. At ngayon na kami ng pagmamayari mo na, dakilang Diyos, inihiling po namin, Panginoon, tulungan mo kaming makapanalin ang aming katawan, ang aming kaluluwa at ang aming espiritu hanggang sa pagbabalik mo, Panginoong Yesus. Tulungan mo kami sa pakikipaglaban sa mundong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming tanggihan ang offer ng mundong ito, ang offer ni Satanas, ang offer ng Antikristo, ang offer ng false prophet and false teachers. At hayaan mong piliin namin palagi, Panginoon, ang kaligtasang ini-offer mo sa amin, Lord. Kaya Lord, hawakan namin ang totoong doktrina na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, wag namin ipagpalit ang aming kaluluwa sa panandaliang kaligayahan ng mundong ito, ng kayamanan ng mundong ito, ng anumang offer ni Satanas sa buhay namin. At hayaan mo, Panginoon, sa umaga ito, ma-realize namin kung gaano kami halaga. At sinabi nga ni Apostol Pablo, Panginoon, na hindi po pwedeng ikumpara ang lahat ng paghihirap na dadanasan namin sa mundong ito sa naghihintay ng magandang kalalagayan namin na ipinirepare mo dyan sa Kaya nawa sa umagang ito, Panginoon, nakapag-usap ka at nawa, Panginoon, ma-realize namin, Panginoon, that we need to serve you. We need to continue our faith and to be alive and remain until the coming of you, O Lord Jesus. Kaya hinahanap po namin, iniintay ang blessed hope, ang pagbabalik mo. Salamat po, Panginoon, nawa pumasok at naunawaan namin sa aming mga puso at kaisipan ang mensahe mo. Purihin ka, dakilain ka itong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. And everybody says, Amen and Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Palapakan nga natin ang Diyos. Hallelujah. So sa oras nito, mga kapatid, siguro naman maliwanag na po na ang tunay na po pwede nating gawin at pinaka-importante sa atin ay ang ating soul. Kakausapin ko po yung lahat ng mga bago pa lang nakapanood ngayon. Mga bago pa lang na nakadalo ngayon. You have the soul. Naunawaan mo yon. And your soul needs salvation. And the only way for salvation is the gospel formula of Christ. Yung atin pong gospel of Christ na mababasa po natin in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ano yun? Yung sinabi ni Pablo, the death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ. Sinabi ni Pablo, yan yung kanyang tinatayuan, yan yung kanyang pinangahawakan, at yun yung nagligtas sa kanya na kanyang ipinapangaral para tayo ay magkaroon din ng kaligtasan. Ibig ba sabihin nito, Brother Dennis, ligtas na ako? Paniwalaan ko lang. Hindi po, mga kapatid. We need the faith and we need to believe that Christ died for our sin, He was buried, and He resurrected in the third day. Pero hindi natatapos doon. We need to obey the gospel of Christ. Paano ko i-obey ito, Brother Dennis? Ibig ba sabihin, kailangan ko ring mamatay, ilibing, at mabuhay na magmuli? Hindi na po. That is the spiritual significance of salvation na ibinigay po kay Peter. In Matthew chapter 16 verse 18 to 19, binanggit doon na ibinigay kay Peter ang mga susi upang pumasok ng langit. At alam natin, pagkatapos po na mapuspos ng banal na espiritu ang mga alagad, unang-una si Peter na tumayo upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. And Acts chapter 2, verse 37, nabagbag daw po yung puso ng mga Hudyo. It's more than 3,000 at 3,000 po ang tumanggap ng kaligtasang yon. At the same day, ipinangaral ng ating kapatid na si Pablo. Ang sabi doon in verse 38, we must repent, katumbas ng kamatayan ni Kristo, pagsisisi ng ating kasalanan. Bakit kailangan magsisi? Kasi lahat po tayo makasalanan. And second, we need to be baptized in Jesus' name for the remission of our sin. Katumbas ng burial ng ating Panginoon. Bakit kailangan bautismo sa tubig? Kasi yung tubig na yun ay sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Yesus na siyang magliligtas at magre-remit ng ating kasalanan. And after that, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which is the new life, new heart, new spirit
na matatanggap natin sa ating Panginoon. Sa oras na ito mga kapatid, there is only one way, and that is our Lord Jesus Christ. Kaya ini-offer sa iyo ngayon yung kanyang buhay na ibinigay niya na dapat namang i-offer mo din yung soul mo para sa kanya. Lahat po ng bago ngayon, pwede po bang kayo ay sumabay sa aking panalangin? Gawin po ninyo itong panalangin ng kayo at ang Diyos lang ang nag-uusap. Sumabay po kayo sa aking panalangin. Gawin niyo po itong seryoso para po kayo ay magkaroon ng kaligtasan sa harapan ng ating Panginoon. Sabihin niyo po sa Panginoon, taas niyo po ang inyong kamay. Sabihin niyo sa Panginoon, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mensahe ngayong umagang ito. Nakita namin kung gaano kahalaga sa iyo ang soul ko, Panginoon. At naunawaan ko rin na ako'y makasalanan. At naunawaan ko na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa krus, sa impyerno, Panginoon. Subalit dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ako, Panginoon, ng kaligtasan. Ikaw ay namatay, nalibing at nabuhay na magmuli upang ako ay magkaroon ng kaligtasan. Sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan na nagawa simula pagkabata hanggang sa oras na ito at binubuksan ko po ang aking puso. Pinapapasok po kita bilang aking Panginoon, Hari at Manunubos ng aking buhay. Simula sa araw na ito, Lord, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang kung ako'y umuwi diyan sa langit na bayan, isa ako sa kabilang sa iyong mga anak. At naniniwala po ako, Panginoon, na sa oras na ito, tinanggap mo na ako bilang iyong anak. Isinusurrender ko po sa iyo ang aking buhay ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Sa lahat po ng tumanggap yung unang susi, yung pagre-repent po natin, hindi po nagtatapos dyan. We need the second key, which is baptism in Jesus' name for the remission of sin. Sa lahat po ng gustong magpabautismo at kunin yung pangalawang susi, ayan po ang mga telephone number at ang contact po natin para po kayo ay mag-undergo sa pangalawang susi at matanggap nyo din yung pangatlong susi, which is the gift of the Holy Spirit, which is the new life, new heart, new spirit, and new relationship sa ating Panginoon. Glory to God, mga kapatid. Purihin ang Diyos at sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan nating muli ang Diyos at tayo po ngayon ay magbalik ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Balik po natin, tayo po ay magtapos sa pamamagitan ng ating pong panalangin. Hallelujah, hallelujah, glory, glory to Jesus. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos na mabuti at tapat sa iyong ginawang pagliligtas. At kung gaano namin nakita ngayong umagang ito, kung gaano kami kahalaga sa iyo. Lord, hindi na po kami matatakot, hindi na kami mag-aalala, hindi na kami mangangamba sa araw ng bukas sapagkat alam po namin, Panginoon, hawak mo po ang aming buhay, ang aming kaluluwa, ang nais lang naming gawin, Panginoon, ang nararapat lamang naming gawin, Lord, ipagpatuloy ang aming nasimulan at kami manatiling alive and remain hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Nawa, Lord, selyuhan mo sa aming mga puso ang mensaheng ito at nawa, Lord, ay wag itong maagaw ng demonyo, kundi, Lord, ito may mapagbulay-bulayan namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Purihin ka, dakilain ka, pagpalain mo ang iyong iglesia, Panginoon, sa pangunguna po ng aming pastor, si Pastor Melvin, si Pastora Grace, at ang bawat leaders, ang bawat members and workers. Pagpalain mo po sa araw na ito, kasama ng aming buong pamilya, Panginoon, at nawa ang iyong proteksyon, pag-iingat, at paggabay at ang iyong bendisyon ay pagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilain ka, itong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. And everybody says, Amen and Amen. Purihin ang Lord, tayo pong lahat ay tapos na sa ating gawain. Salamat po sa iyong pakikisa. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na mga gawain. Pagpalain kayo ng Panginoon, to God be all the glory.